Grabe, Alex, ano? Kung idadagdag mo yung ABS days ko, baka 23 years na tayong magkaibigan. Yes. Grabe, no? Pero hindi nagbabago yung tsura mo. Uy, nagbabago na siya. Nakikita ko talaga. Pati kamay ko. Sabi ko, Ano? Ako yung kamay ko, I swear. Yung kamay ko, yung leg hindi pa. Pero yung kamay nakikita ko, ko siya. Pero masaya naman ako. Aging gracefully. sabi nga nung yung isang pinapanood ko na TED Talks, parang you have to make peace daw with aging. Kasi kung hindi ka mag-make peace with aging, kailangan yung closet mo, punuin mo ng gloves at saka ng turtleneck. Totoo. Kasi kasama mo na siya hanggang pagtanda mo sa aging. Oo. So, tapos babalik ulit. Tapos parang, ay, matanda na nga ako. Okay. Time for mother roles. Which leads us to the first question. Grabe. Nasa likod mo, fireflies. Oo, Firefly. Kaya nga, ayan, may Firefly. Of course, ipinapanood namin sa 24 oras yung teaser ng Firefly. Talagang, ano ba? Kikiligin ba kami dito? Paiiyakin ba kami dito? Ano ba? Kwento mo sa amin ng very, very light without spoiling it. Ang Firefly ay kwento ng isang bata, yung anak ko, si Yuen. Parang kung ano yung kunento sa kanya nung nanay niya nung bata siya. May kunento si mama na isang magical island. Hinanap niya talaga yon. Ganon. Parang gano'ng katotoo ang sabi ng nanay mo. Ganon. So, kasi diba pag ganon, parang basta sabi ni mama, naniniwala ako eh. Oo, gano'n naman tayo sa mga nanay natin, di ba? Lalo na nung maliliit pa tayo, di ba? Pero, Alex, alam mo, kinoconceptualize pa lang daw itong Firefly. Ikaw na agad ang nasa isip ng mga tao. Oo. Diba? How do you feel? Iba rin no? Iba. How do you feel about that? Parang hindi totoo. Pero sige, thank you. Hindi totoo. Actually, ang nagsabi si Direk Zig Dulay, nung pinag-iisipan pa lang nila tong project na to, ang nasa isip talaga nila to do the mother nung role ni Yuan ay si Alessandra De Rossi. Ang mother, as of now. Mm-mm. Oo, ano naman, nakaka-touch. And then, ang ganda kasi talaga ng role. Sobrang mag-iiwan siya sa'yo ng isang mabigat na, not mabigat, parang, ano ba yung tawag doon? Yung may mga eksena hindi mo na makakalimutan, parang gano'n. Kasi ito sa mga roles na yun. Actually, ang maganda doon sa mga movies na napapanood ko, no, yung kahit mabigat yung storya, kahit hindi, ang importante, mabigat yung naiiwan sa yung tanong. Yes. Tanong, actually. Tanong. Teka muna, paano ba brinake sa'yo to nung sinabi na ikaw pala yung gaganap? Wala lang. Nagpadala lang ng script. Tapos, sabi, project po ito ni Direk Zig Dulay. So parang, gets ko na. Yung parang ganon. So binasa ko, in-imagine ko na style ni Zig Dulay gagawin. Okay? Parang ganon. You've worked with him before? Yes, sa Bambanti. Tapos naka 2 episodes kami ng Wagas. Actually, magkaibigan talaga kami. Kaya parang wala na masyadong negotiation nung sinabi yung pelikula ni Zig Dulay, I'm there. Ganyan. What was your initial reaction nung nabasa mo yung script? Ganda. Sobrang ganda. To me, parang tapos parang it's something na ang tagal nang hindi nagagawa. Siguro dahil lahat tayo nalulunod sa comedy, rom-com, wala na yung mga pelikulang pambata. Diba? So, gusto kong gumawa ng ganong pelikula. So, sabi ko, it's the perfect time. Yun. Can you expound on that? Ano-ano yung mga parts na nagustuhan mo? Yung innocence kasi ng bata, di ba? And also yung bata kapag nagkukwento ang isang ina, kapag gumana ang imagination ng bata. Sobrang kulay niya, di ba? Parang ganong klaseng innocence, wala na tayo nun. Na-spoil yun as you grow older, di ba? Parang nawawala yung ganong klaseng imagination. Sobra. Yung dati, pag bata ka, talagang sky's the limit, di ba? Parang pwede kang lumipad in your imagination. Ako, sirena talaga ako for the longest time eh. Tinanggap din ng mama ko na mukhang sirena nga yung gusto maging ng anak ko. Pero syempre, medyo 9-10 years old na ako, parang
inlaro na sa akin ng nanay ko na, anak, hindi yan totoo. Parang, so hanggang imagination na lang to. Yung meron kang buntot, di ba? Hindi, yun na lang ang ano wag na tayo lumayo Total magpapasko naman na, 'di ba? Yung Santa Claus, yung concept ng Santa Claus. Yeah. Na alam mo yun, may mga kids pa rin akong nakikita ngayon who really believe in Santa Claus and I don't want to spoil it. 'Di ba? Yes, it's nice to believe. Sobrang saya. 'Di ba? Parang dumaan tayo lahat diyan Yes, yung sa akin nga, nahuli ko kaagad. First year pa lang bilang chismosa nga ng taon. Di sumulat kami ni Asunta, Dear Santa, I want this, I want that, gano'n. Tapos pagising namin ng umaga, wala na yung letter. Parang, kinuha na ni Santa, ganyan. Tapos siguro mga 2 days later, umuwi yung nanay ko, may dala siyang 2 gift na nakabalot. Na-assuming kaming dalawa ni Asunta na, may Christmas gift pa rin sa amin si Mama, kahit na may Christmas gift si Santa Claus. Binalawa. So, usap kami ni Asunta, gusto mo malaman kung anong gift ni Mama. Tara, paano natin? Buksan natin. Doon ko, inaral-aral ko pa yung paano magtanggal ng scotch tape. Inaral ko yun, paano magtanggal ng scotch tape nang hindi ka nakahalata. Hanggang sa pagkita kong gano'n, yung box pa lang, naku po, yun yung hiniling ko kay Santa. Tapos si Asunta, gano'n din, yun din yung hiniling niya kay Santa. Tapos nagtinginan kami magkapatid na, paano yan? Pareho yung gift ni Mama tsaka ni Santa. Wow. Oo nga. Naku Parang alin yung mas dapat magustuhan natin. Parang ganon. Tapos naisip ko, hindi kaya parents natin mismo ang Santa Claus. O diba, napaka-special din ko sa parents ko. Akala ko sila yung Santa Claus ng lahat ng bata. Hindi, na-connect mo kaagad, di ba? I mean, some kids, luckily, hindi nila nako-connect agad, di ba? Yeah. Pero cute din, siguro mga 3 years kang may Santa Claus. Cute din naman. Parang di naman ako magagalit kapag sinabi mo, anak kami yun all along. O ganun. Di ba? Ako, this is my take on that. Yung katotohanan na hindi naman makakasama, di ba? Sa bata, siguro, we can delay that. Para lang ba dun sa imagination, para dun sa kasiyahan ng bata, na saglit na lang naman niya mararanasan yan. I'm sure by the age of 7, 8, ayaw na niyang, di ba? Wala na. Yeah. May iba talaga na hindi sila interesado sa mga ganun. Like, pero ako may pinuntahan ako nung last Christmas sa Sweden ako pumunta. Meron sila doon na parang may mga elves na dumarating pag umaga. So, parang nagiging blue yung gatas, gano'n, if you've been bad. Pero nilalagyan lang ng food coloring, para lang maging mabait sila, tumulong. Kasi may tumulong. Sabi ko, ang cute, okay lang sa akin. Parang tooth fairy lang naman yan di ba? Pag umuuga yung ngipin mo, naiiyak ka na kasi alam mo pag natanggal yan, hindi ka maganda, di ba? Tapos sasabihin, pag natanggal yan, kukunin niya ng tooth fairy ng 500 pesos. Gusto mo na siyang matanggal. May 500. Asan na yung, di ba? Asan na yung sinulit? Ikaw na mismo magtatanggal. Di ba nasa loob ng, hindi ko alam kung envelope ba yun. Tapos, pagising mo, may pera na doon siya. Bakit nyo naman pagkakait sa akin yung ganung klaseng happiness and surprises? Oo, diba? I'm sure at some point malalaman din ng bata yan. Magkakaroon din talaga siya ng concept ng totoo. Oo, at saka parang naman siya parang lahat naman ng bata, naranasan naman yun. Parang it's all over the world. True. Kamusta ka bilang auntie? Masaya. As in? Sobra, oo. Parang ka na rin may sariling anak, pero once a week mo lang nakikita. Yung hindi required. Oo, yung uwi ka na, okay, mabuti na. Yung parang crazy ka, pero crazy ka doon sa bata, pero pag pag napagod ka na, pwede mo nang isole. Kasi kung anak mo yun, di ba, hindi mo naman, kanin mo susole. Oo, wala nang tulugan yun. Alam ko na yun, di ba? Pero ngayon, parang cute yung may nadagdagan yung pinagdadasal mo sa gabi, may bagong pangalan. Di ba? Tapos, pag may nakikita kang mga laruan, parang magugustuhan to ni Fiore. Parang nagiging ganun ka na, dati wala ka naman pakialam sa mga ganun. Oo, at saka di ba parang blessing kasi for me ang mga bata Kasi di ba kahit na gaano ka buwisit sa buhay mo, yung kumausap ka lang ng 1-year-old, kumausap ka lang ng 2 years old na yung mga ganong bagets, di ba? Yes, yung laughter na yon, yung innocence na yon, yung walang pwedeng masamang mangyari sa iyo na feeling na meron silang lahat.
Sarap ng nahahawa ng gano'n. Na parang imposibleng yung ngiti na yun na ganun kalaki ay hindi mo suklian ng ganun kalaking ngiti rin. Na wala na tayong ganun at our age, parang kahit nga kiligin tayo, parang ganun lang yun, di ba? Pero pag bata na yung kausap mo, talagang kailangan mapantayan ko yung ligaya niya. Yung ganun. Oo, ang ano ko nga diyan ang sinasabi ko, kids, they know very little but they can do a lot. Yes. Yes. Actually, mas okay pa nga yung kids kasi parang they know very little, yes. Pero at the same time, sila yung pinaka-honest. Diba? Walang filter talaga. Tapos, di ba, pag tumatanda na lang tayo, parang hindi na pwedeng sabihin yun. Hindi pa na pwedeng sabihin yun. Oo, ang dami ng Wala. ano. Nakamasarap kausap bata. Kasi straight to the point sila. Ikaw ba, how much of being a child ang na-retain mo sa'yo? Ako? Mm. Siguro, wala akong masyadong memories sa childhood. Gusto mo yan? Yung, hindi ko rin, ano nga gusto ko ng bata ako? Gusto ko mag-swimming. Hindi, yung gusto pagiging yung pagiging child na parang hindi. Childlike Hindi ako talaga. maapektuhan. O, childlike talaga. Ngayon di ko na alam, honestly. Parang, hindi ko masasabing dalaga na ako. Mas wala naman ako doon. Pero yung pagka-childlike, di ko alam. Boring na ako ngayon. Sobra. So dumating ka na doon nag-graduate ka na sa pagiging child, pero hindi ka pa masyadong adult. Kung baka lalabas pa yun, baka babalik pa. Kasi di ba may face pa daw yan bago ka tumanda na para ka nagmumurang kamyas. Ba yung babalik is teenager kasi konti na lang yung mga years na magagawa ko to. Baka nandun ako sa ini-enjoy ko lang yung okay, late 30s ka. Okay. Hindi, baka nag-transform yung pagiging child mo sa ganon. Na parang, baka mas enjoyin ko na lang to. Kasi gano'n naman ang mga bata, di ba? Parang wala silang problema. Parang enjoyin ko lang to. Wala naman akong parang wala akong problema. Payapa naman. Parang, nung bata nga ako, mas maraming problema. Parang konting ganun lang. Gusto mo parang drama. Alam mo yan, di ba? Tumatanda ka na, parang totoo pala yung sinasabi niya na pag matanda ka na, wala ka ng time para dyan. Hindi mo na siya issue, hindi na siya malaking bagay kasi ilang beses siyang nangyari sa'yo. Parang nandun ako sa stage na yun ngayon. Yung, nothing can bother me, I think. Bother? Nako, ang pangit yata ng segue ko. Galing tayo sa nothing can bother me. Kakamustahin ko sana yung love life mo. That's bother. Huwag tayong dyan. Diyan lang tayo sa, career. Wala ka love life? That's bother. Hindi, I'm trying to normalize it. Like parang, kasi No, every I'm not. time I talk to a Swear. friend, no, I'm na parang, dati kasi di ba parang nahihiya pa tayo to ask or nahihilang tayo. Ngayon kasi parang ang feeling ko, pag walang love life, ano ngayon? Oo, ako naman, dati nahihiya akong di sabihin yung totoo. Ngayon, I don't care. Wala. Basta. I swear. Hindi, what I mean is, why should you rush into a love life? Masaya ka sa ganyan eh. Di ba? Yeah. Or malay mo, ayoko lang pala siya talaga pag-usapan para walang gulo. Oy. Hindi ka nagbabago? Of course, alam mo, wala. Privacy is power pa rin. Totoo rin yan, ano? Di ba? Totoo talaga siya. Yung pinag-uusapan natin kanina, sabi ko nga sa'yo, in the last 20 years, na parati kitang, actually, mas lalo doon sa early part ng career ko as a reporter, no? Halos araw-araw pa kitang nai-interview noon eh, nung nasa GMA ka pa. Diba? And talaga dati, hanggat hindi ka pilitin, walang lalabas na privacy. Ako, oo. Dati ako talaga, direct to the point, ganyan. Gusto mo malaman yung totoo, sasabihin ko sa'yo. Pero syempre nung lumabas na yung social media, parang na-realize mo na, lahat pala ng sasabihin mo forever na nandyan. Minsan lang yung pala yung opinion ko nung time na yun. Oh, I was young back then. Or mas cool pala ako back then kasi ganun ako mag-isip. Parang last week lang yung interview ko na yun. Pero ngayon iba na yung opinion ko. So parang sabi ko, parang ayoko na magpa-interview kasi masyado akong open. Alam mo yun, yung sinasabi ko lahat. Tapos 20 years from now, issue pa rin natin yan. Hindi na ako ganyan mag-isip, guys. And na-archive, di ba?
Yes, wala nang burahan to. So parang sana yung pag-usapan lang natin yung okay lang na kahit 90 years old na ako, napapanood ko, natatawa ako, gano'n. Hindi yung bayan, ba't naman binanggit pa yung pangalan na yan? Nananahimik na ako nun. Gano'n. Tapos sasabihin nila, nagpapapansin kasi may movie. Hello, nai-interview lang naman kami pag may movie. Hindi naman kami parang, uy, wala kaming gagawin. Oo. Noon, wala pa masyadong social media noon. In fact, parang wala pa yata. Tsaka meron akong belief dati na you owe the public your story, your side. Parang hanggang sa na-realize mo na actually, the more na hindi ka magsalita, the more na magda-die down, the more na walang maaalalang naging pangit pa after that. So parang minsan, magsasalita lang siguro ako. Dati nung mahilig pa ako mag-Twitter, ganyan. Pag medyo sobrang na yung tungkol na sa pagkatao ko, yung parang like, guys, di naman nagpalaki yung nanay ko ng demonyo. Parang imposible naman yung blind item na yan. Parang kalokohan na yan. Parang yun dun sasagot ako. Pero kung di po wala namang kakwenta-kwenta, parang kaya mo na nga. Ngayon ba sumasagot ka sa mga ano? Sumasagot ka sa mga bashers ngayon? Dati. Ngayon, una sa lahat, wala naman ng bashers. Pangalawa, parang wala na rin akong... Dati kasi parang fun yun eh. Parang fun, di ba? Sasagutin mo siya ng sobrang witty to the point na, wow, wala na siyang masasagot. Tapos, Alessandra, round 1, winner, di ba? Hindi mo na umabot ng round 2. Yung ganon, for fun. Pero after, paano ba ito nagiging fun? Baka naman yung iba, hindi nila alam na sarcastic lang ako. Diba? Yung iba hindi nila alam, for fun lang to para sa akin, pero sa kanila iniisip nila, grabe naman to siya. Walang tigil naman, parang gano'n. So hindi na lang, let na lang. Alex, okay, a lot of our listeners ngayon dito sa podcast, mga babae. And okay. I'm sure may makaka-relate sa iyo dito. Meron ka bang gustong sabihin dun sa mga tao na, I mean, may mga negative perception towards unmarried women? Yung mga parang hindi masyadong ano sa love life. Parang ganon. Well, kung negative yung tingin nila sa unmarried, parang takot kayo mag-isa. Ano ko naman, no? Sorry. I mean, kung yun yung dating sa inyo, pero kaming unmarried, masaya naman kami. Oo, hindi ko sasabihin mas masaya yung buhay ko sa buhay ng may asawa or ng may anak. Walang ganon. I'm sure napaka-fulfilling na trabaho ng maging ina, di ba? Pero hindi para pilitin mangyari yon or ma-feel na hindi ako parang binigyan ng gift, di ba? Na ganon. At no, I think, you know, I really think it's a gift. Hindi, I really think it's a gift. Yung pag-accept mo na na gusto mong maging nanay. Hindi yan I mean, of course, some people nabibigay na lang sa kanila and they don't want it, you know, my heart goes out to them. Pero yung i-accept mo at gusto mong maging nanay, it's a gift. Yes, it's a blessing from the Lord talaga. Ganon. Nakalagay naman yan, children are a gift from God, di ba? Pero parang ang lungkot naman kung feeling mo dahil hindi ka nabigyan or hindi ka ganon, malungkot ang buhay mo. Parang, hindi ka lang, ha? Hindi, yung parang doon lang nakabase, no? Hindi naman ako naniniwala doon. Totoong love makes the world go round, pero hindi rin naman ako naniniwala love lang ang sagot sa lahat, di ba? Hindi, love. Kasi pwede namang love makes the world go round at love ang sagot sa lahat. Paano kung love mo ay sarili mo? Yes. At saka parang hindi lang ang buhay ay pagkakaroon ng relasyon, pagpapakasal, pagkakaroon ng anak. Parang ang daming ibang klaseng life. Like, nagtrabaho, nag-travel, may tinayong community, binuhos niya yung life niya sa isang community. She changed the world in her own little way, special way. Parang naman masasabing napaka-unfulfilling naman ang life niya. Di ba? Yun nga, alam mo, na minsan I feel offended for people na yung ginaganon na parang hindi ka fulfilled dahil hindi ka nagkaroon ng anak. You know, my mom, sorry ma, I know
you you would be you would probably be listening to this. Pero kasi we had a conversation years back at sinabi niya sa akin, mag-anak ka rin para fulfilled ka. Sabi ko, no, oh wait. Bakit kailangan kong magkaroon ng anak? Dahil ba tapos inunahan niya para may mag-alaga sa iyo pagtanda mo. So ini-impose mo ba sa akin na alagaan kita? Dahil pag tumanda ka, sabi niya, of course not. So, ba't ganon? Sabi ko sa kanya, ba't ganon? Bakit mo ko pipiliting magkaroon ng anak para magkaalaga sa akin? Eh, ikaw nga, hindi ka magpapaalaga sa akin eh. So, it's kind of weird, no? Yeah, pero ginagigets ko yung sinasabi niya, di ba? Parang pagtanda mo, syempre uma-outlive mo man yung lahat ng kaedad mo, meron ka pang young people na pwede kang alagaan just in case something happens to you. Naisip ko rin naman yung mga yan. Pero parang yun talaga yung reason. Hindi yun na nga eh, di ba? Anak, inanak lang kita kasi just in case. Oo. Or anak. Gusto ko nandyan ka lang. Or anak, huwag ka mag-aasawa hanggat hindi ako natitegi Oo, gano'n. Ginawa kita para sa akin. At para sa akin. Remember that. Diba? Okay. What have you learned in your 30s? Yung pinaka-importanting natutunan mo? Yung pa rin kailangan mabuti kang tao. Diba? Or else, lahat ng ginagawa mo, walang kwenta lahat. Alam mo yung gano'n? Kahit ang galing mo sa ganito, ang galing mo sa ganyan, pero samahan mo ugali niyan. Yung gano'n. And remain, diba? The person that you are. Parang, kahit galit ka, diba? Kahit frustrated ka. Siyempre, oo naman magalit. Oo, normal naman yun. Pero, magpatawad, yung parang, may dumarating na sa age natin na parang, tagal na nun, wala na yun. Pero dati, konting medyo napapangingi pa yung mukha mo, yung parang, mga ugali, no? Grabe ginawa sa akin, no? Yung makakalimutan ko rin lahat yun. Forgiveness siya. And of course, kung sa physical, oh my goodness, it's really different from the 20s. Yung pagod. Oh, yeah. True. Yung level pagod. Oo. Tapos yung parang, kunyari, tinitingnan ko nga minsan si Fiore, tumatakbo, parang, abulin ko pa ba talaga yan? O nanay niya na? Hindi, at saka ako damang-dama ko na yung mga umaga. Dati kasi 'di ba, parang pag nag-alarm tayo agad. Ngayon may mga umaga na parang ay ang sakit ng ganito ko. Yes! Ay ang Tapos, sakit. dati, di ba, parang okay lang mag-stay up late. Natutulog lang ako dati, 5:30 Max na yung 6, pag lumabas yung araw, lumabas na siya. Parang, ay, sobra naman daw. 5:30 ganyan. Ngayon, 9 o'clock. Bye. Hindi ko na nababawi yung puyat. Dati nababawi ko kaya eh. Oo, yung parang babawiin mo maghapon ka matutulog. Yun, parang gano'n. Oo, ngayon hindi na. Kasi parang kasi yung certain temperature ng tama ng araw, parang ganon, yung mararamdaman mo yung room mo, ganung ay alas 10 na to or alas 9 na to. Yes. Totoo. So may yung nakita mo yung from 30 to 35, ang layo niya sa 36 to 39, yung parang ang layo. Ay, minsan yung decisions ko pang 42 na, yung parang pati yung pagsusot ng damit, yung parang bagay pa ba to? Di ba parang trying hard na yan pag yan password ko? O hindi naman mukha ka pa namang bata. Pero still, wow! Gusto mo yan? May character development. Hindi, totoo naman din na hindi talaga nagbabagong itsura mo ever since. Pero yun na nga, well, I don't know kung pati ikaw, pero kasi ako ngayon, mas leaning ako towards comfort sa pagdadamit. Yes. Kesa yung fashion, kesa yung style. Wala, ng style. Comfort ako. Bahala kayo lahat. Yung style, syempre, sa work lang yun pagka may mga guesting ka, ganyan. Pero sa totoong life, wala. Comfort Wala na. ako. Sapatos ko nga na sneakers ko, naka-4 na ako nun in like 5 years. Tas, kasi bibili ka lang ng bago kasi naluluma, naninilaw, ganyan. Pero yun at yun lang ang gusto ko. Kung hindi lang sila nag-discontinue gawin yung yung style na yun, yung pa rin yung sapatos ko. But sabi ko, hindi na sila nagpo-produce ng bago. I have to change sneakers na. Pero, of course, having said all this,
sabi mo nga kanina, ayaw mo na ng stress and we're kinder to ourselves. Have you given up on love? No. Gusto mo yung tagal? No, talagang No, walang ganon. Pero hindi ako hindi totoo yung love is all that matters. Siguro love in general doon. Love sa lahat, sa trabaho, sa yung kaibigan, ganyan. Lovers your countrymen, ganon. Pero yung relasyon, iba na talaga tingin ko sa kanya. Hindi na siya katulad ng dati ng crush kita, okay, crush mo rin ako, ibibigay ko na lahat. Sobrang, ano mo yun, lahat na yung buong buhay ko iikot sa'yo. Parang ngayon nakikita ko yung relasyon, hindi siya pala din. hindi, totoo Mali yan. ang mga pelikula sa atin. Hindi, totoo yan. Mali talaga yung tinuturo ng mga pelikula sa atin. Yes, yes. Kasi, So parang ang relasyon, it's more of a, piliin mo yung person mo. Ito, kung nakikita mo siyang partner, kung nakikita mo siyang best friend, kung nakikita mo tanggap ka niya kahit ano pa man, pero kung ano man yung flaws mo, alam niya, pero hindi naman niya sineselebrate. So kung kaya mong baguhin, pwede naman yung may compromise din somewhere. Wala akong problema sa ganong klaseng love. Yung mas security and comfort more than siguro yung attraction dati, yung akala mo passion. Gagawin pa lahat sa kanya, hindi siya pala. at saka, siguro naman, di ba, parang dapat alam na natin by now na love will make our lives colorful, but it should never complete us. Yes, dapat kompleto tayo on our own. Tapos parang ano na lang to, you make my life better. No, more colorful, more beautiful, di ba? Oo, pero parang pag nagkagalit kayo or hindi kayo, dapat buhay ka, hindi parang mamamatay na ako. Hindi ko alam kung nasan siya. Ganyan ako dati, no? Ano ka? Di ba? 2 days na siya hindi nag-reply. Mamamatay na ako. Ganon. Well, kaya nga alam mo nakakainis yung yung line sa movie na 'di ba? Na parang you complete me. Parang, Oo yun nga ibang tao naniniwala sila doon, yun yung sa kanila. Sa akin parang tapos na siguro ako doon. Parang ang dami naman na nag-complete, hindi naman na-complete. Huwag tayong maglokohan. Hindi, maraming nag-attempt. Marami kang in-attempt na invite sa buhay mo to complete you, pero hindi rin naman talaga nag-complete. Okay para sa isa't isa, ganon. So, hindi siya ganon. Hindi siya you complete me. You make me cry. Agad! Teka You muna. give me a headache and stress. Oo. Hindi, parang I'm much kinder to myself now, so I will not Yes, nandun ako. Parang kung mako-compromise ko yung kaligayahan ko, diyan ka na lang. You know, I don't have any regrets in my life, pero I wish I have known this sooner. Yeah. Pero kahit naman sino magsabi sa'yo di ba? Ganun. Ka na umiyak. Ako nga, nakailang boyfriend ako, di ba? Ganun, para pagaanin na yung loob ko. Bale, wala lang yan. Nako, ganyan-ganyan. Hindi ka naman maniniwala Teka muna, itong naghanap kami ng mga questions sa social media. Hihingi kami ng payo sa'yo dahil total naman, nandito na tayo sa ganito. Yes. May maipayo tayo. Ito, from crazyx_03. Marami na akong naging boyfriend pero ang dali kong magsawa sa kanila. In love ako sa umpisa pero bigla na lang nawawala dahil sa isang bad trait na lang na nakikita ko sa mga nagiging ex ko na sila. Mali ba yun o hindi? Mali. Depende kasi sa bad trait Baka naman sa kanya bad agad. Tapos lahat naman tao nagkakamali, di ba? Parang ganun nga yung relasyon Pag-uusapan nyo yung mga boundaries nyo. Ito hindi mo pwedeng i-joke sa akin. Ito hindi mo pwedeng sabihin sa akin. Ito, baka siya, ang hinahanap lang niya, yung rush, yung infatuation. Oo. Pag comfortable ka na dun sa tao, nawawala na yun. Kasi 2 weeks lang naman yun. Sabihin na natin maximum 3 months. Yung honeymoon period, no? Parang Oo, gano'n. yung kayong
thank God for him. Ganon. Tapos after ng 4 months na yung, ano nakain ko? Ganito pa yung tsura nito. Hindi kasi 'di ba, sabihin mong kahit na sabihin mong pogi yung boyfriend mo, after 2 or 3 months, nasasanay na yung mata mo doon sa pagiging pogi niya. Tsaka pag nakita mo na yung pangit niyang ugali, talaga, kahit gaano ka pogi yan, pag tinignan mo, hindi talaga siya gwapo. Ganon. Oo. Pero si Madam, ang gusto niya yung kilig, hindi yung love. Ibang usapan, yung love na pinag-uusapan natin kanina, yung security, comfort, sa ibang tao, na ang tingin sa love, it's all fireworks, ganyan. Sa kanila, boring na to. Hindi to yun. Parang di sila at peace with the comfort. Parang gano'n. Ito pa, from Jen Guadalupe. It always felt like I was making decisions to be with someone for the wrong reason. Just to get married. Ay, may problema ka, Jen. Naghahanap talaga siya ng partner, in short. And kahit kung sino nandyan, kahit na-feel mo na hindi tama, since meron kang desire, fulfill, gagawin mo ang lahat para makuha mo yun. Love yourself. Uy, maganda yan. Totoo yan. Kilalanin mo yung sarili mo, alamin mo kung ano yung gusto mo for all, baka pinakahuli na yung wedding sa totoong magugustuhan mo pag nalaman mo yung ano talagang gusto ko sa life, ano ba nakakapagpasaya sa akin? Bago dumating ng mga love na to. May isang movie ako napanood dati na parang true love daw is taking someone and making it work. Sabi ko talaga, that's wrong. 'Di ba? Hindi kasi like iba-iba kasi ang ano ng tao at intayin mong dumating yung tama sa iyo. Huwag kang kumuha ng kahit sino na lang. And then pwede na to, I'll make it work. Hindi. Yeah. 35 na kasi ako nun, pinakasalan ko na lang agad. Then I made it. Pero masama pala ugali, babaero pala, or worse, nananakit, di ba? Parang hindi naman ako naniniwala sa ganun. Naniniwala ako na ang marriage ay isang napakahabang pagpapasensya. Nakikita ko talaga siya. Yung, I think talaga, yung, kunyari ko, ano yung pinag-aawayan ng parents ko nung 3 years old ako, 5 years old ako, to 13, to 20, iisap yun pa rin. Paulit-ulit. Oo, 41 years na kasi sila together. Tapos parang, ba't ina-expect ng nanay ko na mag-gets ng tatay ko yung hindi niya mag-gets 20 years ago? Tapos nagkahalit ka. Tapos biglang after, okay ka na kasi ganun lang naman talaga yun. Tapos yung isa, ganun din naman. Compromise, di ba? Forgiveness. Yung alam mong kahit mag-away kayo, hindi kayo, may misunderstanding kayo or may isang core belief na never ever kayo magkakasundo. Diba? Kung yan talaga yung person mo, yan talaga yun. Yung alam mo, hindi ka pababayaan. Hindi kaya tumaas yung standards mo dahil maganda yung nakapaligid sa yung pamilya? Yes, kaya wala akong tumagal na relasyon. Yung nakikita ko pa lang, ay, hindi ito yung buhay na gusto ko. Red flag, no? Pag nakita mo red flag. Yes, red flag sila agad. Yung parang, kasi ako pag nagrelasyon, wala ako with the intent na magrelasyon lang. Hindi. Dapat nakikita ko tong eventually, ito rin yung pakakasalan ko. Diba? So, pag nakikita ko na yung mga, ay, hindi kami magkakasunod sa mga fundamental values na ganito, ay, hindi siya magbebend. Ay, lalong hindi ako magbebend. O, pack up na tayo. Parang gano'n. Ito pa. Nako, I know this might look unusual pero isa lang yata ako sa mga lalaking sobrang affected dahil paulit-ulit akong niloloko ng girlfriend ko. Pero paulit-ulit kong pinapatawad dahil sabi niya, I don't want to blame myself na baka ako ang may mali. Kaya niya ako paulit-ulit na niloloko. Minsan napapaisip ako na gumanti para quits na lang. How to forgive someone who cheated on you multiple times po. Why do people cheat on those they love? Dahil cheat sila. Charot. Well, sa akin, ba't mo kasi pinatawad? Oo. Oo, parang mas tanggap kasi, hindi ko alam kung tama pag kang babae ang nagpapatawad. Ganyan naman talaga ang lalaki, parang gano'n. Tapos last na yon once lang, di ba?
Hindi, Pero at pag saka di ba, lalaki kasi, kung niloko ka ng papatawarin babae. mo, ba't ka nagpo-points? De, pag pinatawad mo, reset. O, pag niloko ka Oo, ulit, mag-decide ka na. oo eh. At saka parang, pag tinanggap mo yun, niloko ka, hindi ko alam kung kaya ka pa niyang tignan as a, alam mo yun, Yeah, true, with true. respect pa. Oo, with respect. Iba yung pag ni-reverse mo yung roles eh, mas madaling unawain siguro. Pero, kuya, hindi ka mahal niyan. Hindi niya naman syempre nabanggit kung magkano ang bank account niyan. Feeling ko marami yung pera. Guys, Tapos, totoo. Or, di ba? pera. Or security, or pwedeng trophy boyfriend, di ba? Oo, tapos may mahal siyang isa na nasa iba pang relasyon, naghihintay lang siya, ganun. I don't know. Pero ang babae, hindi naman nagloloko yan. So, it's either Unless, no? hindi ka talaga Unless. love o piniperahan ka niya. Malamang sa alamang yun. Totoo yun. Malamang, oo, pwede naman. Oo. Mm-mm. At saka tignan mo rin yung kakulangan mo sa sarili mo, no? Baka naman, di ba? Oo naman, for sure meron. Pero wala namang may karapatang manakit ng ganun over and over. So, ikaw na magtigil ng relasyon na yan, Kuya Vin. Kung ano yung pangalan niya. Nakakakaano lang, no? Parang, totoo nga, no? Yung magandang question niya, why do people cheat? Hindi sila masaya. Or baka yung mga tao, hinihintay yung rush. Kasi nga, mabilis mawala yung that feeling. Kapag bago, cheating, rush ulit yun, di ba? Meron silang commitment issues, ganun. Parang hindi nila nakikita ang love. Marami akong kilalang ganun eh. Parang kaya kita mahalin, pero hindi kita mabibigyan ng relasyon. Ganun. Or pag may relasyon tayo, mag-cheat pa rin ako kasi yun talaga ako as a person. Yung hindi ako nagko-commit kahit ganito. Parang, tali mo. Pero sana ma-communicate sa simula pa lang ng relasyon, di ba? Para at least prepared ka. Yeah. Tsaka naman, di ba, na parang 50 years na kayo. Charot. 50 years na kayo. Tsaka mo palang nalaman, paulit-ulit ka palang chinit. Ay, hindi ko kakayanin yun. Hindi ko rin kaya. Baka mategi na ako agad. Teka lang, sana sinabi mo ng day one. Sana binihisan kita, di ba? Pinahirapan mo pa ako. Oo. Teka muna before I let you go. Kasi, I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman magtatanong sa akin. Talaga? Oo. Anong tatanong ko sa'yo? Anything that's on your mind. My goodness. Ano pang gusto mo ma-achieve at this very moment in your life? Meron pa ba? Or chill ka na? Masaya ka na? Alam mo, meron akong weird balance between chill na ako and marami pa akong gustong marating. Oo, kasi parang ang feeling ko, oo nga, sige, wala nga akong mga awards, pero ang dami ko namang malalaking story ang nagawa. Parang ganun. Pero matter ba talaga yung success in the long run? Yun na nga eh. Wala rin talaga siya pag natikman mo siya, wala rin talagang lasa. Hindi, yun na nga eh. Marami pa akong gustong ma-achieve, pero ano na rin ako, parang nagsisimula na rin ako magsabi sa sarili ko na tamang i-achieve mo lang pero kung hindi mo ma-achieve, okay lang. Unlike when I was younger, hindi. Kailangan magawa ko tong story to, kailangan kulitin ko talaga tong taong to, kailangan Kasi pag nagawa mo naman yun, wala naman ding... Wala din talaga, di ba? Wala rin di ba? Totoo. So, yun. I love my job. I owe it to my job. Kaya nagpupursige pa ako. Yes. Pero yung sabihin mo yung para sa sarili ko na gusto kong kailangan mapapurihan ako ng ganito, ng ganyan, wala na ako sa ganun. Tapos na ako. Labas na kwento na parang nag-guilty ako, parang dapat di ko na lang ginawa. Wala ka namang ganun. May mga borderline na ganun. Na parang natakot ako kasi it might ruin the person. So, hindi ko alam kung ilalabas ko dahil dahil of course sa trabaho mo 'yun and natatakot ka doon sa magiging effects niya.
So, ngayon, andun na lang ako dun sa totoo at I communicate it properly with the person na parang Ah, alam mo naman na pag nilabas natin to, this might have an indelible effect on you in your career. Kasi parati ko sinasabi, lalo na doon sa mga artista na, sige, papa-interview ko dyan, isipin mo munang mabuti. I really appreciate the trust, pero isipin mong mabuti because it might affect you in the long run. Andito lang ako. Ganyan ka mag-isip. Kasi kailangan natin na mas maraming pang ganyan na tao. Yung iba talaga gagatasan lang yung iba eh. Parang wow. Forever na nandyan na. Hindi ko na kasi kailangan hindi ko na kailangan na yung makagawa ka ng malaking storya tapos ikaw yung nagpasabog tapos parang for what? Yeah. 'Di ba? Totoo. I mean, kung alam mo may issue ka, tatawagan kita, Alex, gusto ko sanang magpa-interview ka about this. Ganyan. It's still your option, 'di ba? Na unlike before, kukulitin. Ngayon, kahit na pumayag ka na, kakausapin pa rin kita. Oh, pero alam mo naman na this might have an effect on you eventually. Feeling ko yun na rin ang calling ko na nagbibigay na rin naman ako ng payo sa mga bagong artista. Like when I say you should be kind to people, I mean it in the sincerest way that you should really be kind. Unang-una, nilagay ka ng Diyos dyan dahil alam niya na kaya mo yan. At lahat yan may responsibilidad. So, hindi ka dyan naging artista para ka. May palit yan, mga ganon. So, ang dami kong binibigay ng mga advice. And I hope nakikinig sila. Kasi alam mo, bumabalik sila minsan sa akin pag medyo matagal na. Sabi mo, alam mo Kuya Nelson, yung pinayo mo sa akin 5 years ago, hanggang ngayon dala ko pa yon. So, nakakatuwa. I think it comes with age, no? Yung responsibility. Wala akong bata pa lang talaga. Pero yun nga, meron ka natututunan along the way. Parang hindi na ako masyado magpapakatotoo. Or minsan, yung nami-mistake pa lang. Ngayon, naging excuse pa yung okay yung totoo, basta totoong, ibig sabihin, totoo kang tao. Parang, hello, yung iba, yun lang excuse, pero bastos talaga yung ginawa. Hindi, parang, ano ba yung definition ng truth? 'Di ba? Kasi 'di ba parang kung kapitbahay mo 'yan at may demanda, sabihin mo yung totoo kahit gaano kasama. Pero Oo, kung 'di ba pero nagpadala siya ng ulam sa akin, tapos kinain ko, tapos sabi niya, masarap ba yung luto ko? Opo, napakasarap. Eh, hindi naman. Yun, hindi ko naman kailangan maging sobrang totoo at sabihin, basura. yung there's a line between yung ano nga yun na parang brutally frank and being honest. Yeah. Totoo. Parang dati, basta ko na lang nafe-feel ko yun yung sasabihin ko. Ngayon medyo may 2 seconds na wag ganon. Naintindihan na kanila na you really mean it that way, pero gusto mo lang magpatawa, gusto mo lang ganyan. At saka 'di ba parang sabi ko nga 'di ba, it comes with age na yung you choose kindness all the time. Kasi even in the middle of anger, gumaganon yung kindness sa'yo 'di ba? Be kind. Oo, ako naman ganon yung parang I choose kindness all the time, pero natutunan ko ngayon, I choose kindness to myself. Kasi yun ang kalimutan ko. Parang dati, others lagi. Paano feel nila? Papagbigay Sige, ako na lang sasalo ng lahat ng to para walang mark. Ngayon talagang, ay bahala kayo sa buhay niyo. Kailan mo naisip yan? Mga 2021. Kung bata ka pa at least, di ba? Oo, 2021. Naisip ko yun Nagsimula ka ng maganon. Nagsimula na ako maglagay ng boundaries na, hanggang dito lang ako. Dati kasi talagang, paano sila, baka ma-feel nila na walang taong nandyan para sa kanila. Wala naman talaga ibang nandyan para sa kanila. Ngayon, bayaan mo na sila, kaya na nila. Oo. No? Ako naman, I felt alone. Ako rin at some point, I felt like wala akong kaibigan, nobody cares, wala nakikinig, ganyan. Okay na mga feel niya yun. Oo, hindi. At saka, na-survive ka naman. Nag-survive ka naman eh. Talaga ba, hindi iwanan mo tong taong to sa pinaka-vulnerable state niya kasi masama ang ugali niya, pero vulnerable siya ngayon, so kawawa naman. Ngayon,
Iwanan mo na. Iwanan mo na. Oo. Matututo. Oo, kaysa makaapekto pa sa mental health mo. Mayroon na akong choose yourself. Ganon. Yeah, choose yourself and choose your battles. Yes, because totoo. Alex, December 25, mapapanood na natin itong Firefly. Yes. Mm-mm. Sa darating na Pasko, wow! Yan, ang aming munting pelikula, ang Firefly, ang official entry ng GMA Films and GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Fest. Yan ang pelikulang pampamilya. Wow! Mm-mm. At marami kayong mapatututunan dito. Sobra. Tsaka ano siya, talagang wala iba talaga pagkwentong nanay. Kahit yung pinaka matapang na tao, maiyak talaga pagkwentong nanay, di ba? Thank you very much, Alex, for your time. Thank Ayan, you. Alessandra De Rossi, mga kaibigan. Ayan, thank you very much.